What's up nga pala sa inyo mga people? Ngayong araw nga pala ay wala akong magawa dito sa amin. Kaya naman naghanap ako dito sa TikTok ng mga kain. At habang nag-i-scroll nga pala ako dito ay nakita ko ito. Gumagawa nga pala siya ng Milo na cake. Sobrang budget friendly nga lang pala nito. Kaya naman agad ko itong ginawa. Kaya naman agad ako sumakay ng motor upang pumunta sa malapit na tindahan. At nung nasa tindahan na nga pala ako ay bumili na ako. At ito na nga pala yung mga binili ko. Naghihintay nga lang pala ako dito dahil nagpapaprint yung mga kasama ko. At nang pagka-uwi ko nga pala ay nihanda ko na nga pala ang mga gamit na aking gagamitin. At yung mga ingredients na kailangan ko. At sinimulan ko na nga pala ito sa pagbubukas ng itlog. Diyan nga pala makikita nyo sala pa yung pagpukpuk ko sa itlog. Kaya naman naging sala ang pagkabasag nito. Pero okay naman siya. Itlog pa rin naman. Pagkatapos nga pala nito ay sinunod ko naman yung mga sachet ng Milo. Oops, hindi sponsored. Milo baka naman. 3 sachet nga pala ng Milo ang ginamit ko dito. Hindi ko na lang naisama dito sa video. Pagkalagay nga pala ng mga ingredients na yon ay hinalo ko na nga pala ito. Medyo gigil nga pala ako dito sa paghalo. Hindi ko nga din pala alam kung bakit. Sobrang hirap nga pala alsin ng mga buo-buo dito. Kaya naman nung matapos ko ito ay binuksan ko muna ito nalagyan ng condensed milk. Ganito nga pala ako magbukas ng condensed milk. Ginagamitin ko nga lang pala ito ng kutsilyo. Dahil nga pala wala kaming can opener. Pwede nyo nga pala itong gamitin as an alternative na pambukas kung wala kaya ng can opener. At pagkatapos ko nga pala itong butasan ay naglagay muna ako dito ng 2 tablespoon na condensed milk para man mas maging malapot ang ating gagawin at mas lumasa ang ating gagawing cake. Di na nga din pala ako nag-add dito ng sugar dahil matamis na naman kapag may condensed milk. Parang ikaw, sweet. Charot! At pagkatapos nga pala dito ay naglagay naman ako ng pampalsa. Yeast nga lang pala ang ginamit ko dito dahil mas mura ito. At pagtapos nga pala noon ay hinalo ko na ito hanggang matanggal yung mga buo-buo. Pero madami pa din buo-buo. At pagtapos nga noon ay sinet aside ko muna iyon. At naglagay naman ako dito ng margarine. Di nga pala ako dito gumamit ng oil dahil wala nga pala ditong oil sa amin. Kaya margarine na lang yung nilagay ko. 3 layanera nga pala yung ginamit ko dito. At habang nilalagyan ko nga pala ito ay ang dami nga palang buo-buo. Pero nasa isip ko naman ay matatanggal din ito pag ito'y naluto na. Kaya naman go lang. At makikita nyo nga pala yung mga nilagyan ko dito. At pagtapos nga pala nilagyan ng mga yon ay hinalo ko muna itong gagawin nating cake bago ilagay sa layanera. At nung nilalagay ko na nga pala ito ay agad ako ng paisip na kulang pala yung aking ginawa. Kaya naman hindi nagamit yung isang layanera. At naging dagdag pa ito sa aking hugasan. At parang nagsayang din ako dito ng margarine. Diba yung 2 layanera nga lang pala nagawa ko dito dahil kulang yung aking ingredients. At pagtapos nga pala noon ay nilagyan ko muna ng tubig yung gagamit nating steamer. I-steam nga lang pala itong ating cake dahil yun yung nasa procedure eh. Konting tubig nga lang pala nilagay ko dito dahil hindi naman ganyan katagal. Dito nga pala nilagay ko na yung mga layanera. At doon nakalagay na nga pala inayos ko muna mga pwesto nito. At saka tinakluban ko na din. Sala nga pala yung ginawa ko dito. Dapat nga pala pinakulo ko muna yung tubig bago ko ilagay. Pero nakabukas yung apoy eh. Kaya di ko na inulit. At habang nakasala nga pala yung gagawin nating cake, eh gagawa naman ako dito ng sauce nito. Naglagay nga lang pala ako dito ng 1/2 cup of water. At naglagay din ako dito ng 1/4 cup of condensed milk. At sinunod ko naman ang Milo. Sobrang tamis nga pala nito. Sintamis ang pagmamahala natin dalawa. Sheesh! At dito nga pala hinalo-halo ko muna ito hanggang matunaw yung Milo. At magsama-sama yung mga ingredients na nilagay natin. At pagkatapos nga pala nito kumulo, ay nilagay ko na ito sa malinis na lagayan. Medyo malapot-lapot na nga pala ito kaya okay na. At syempre hindi mawawala ang paghuhugas. Hinugasan ko na nga pala muna ito para mas maging malinis naman yung lababo namin. At para konti na din mamaya ang hugasan ko. After 15 minutes. At ngayon nga pala ito ay luto na. Kaso nung pagbukas ko nga pala hindi ito umalsa. Pero kahit na ganun hindi pa rin natin ito papalagpasin. Titikman muna natin to. Kaya naman agad ko ito nilagay sa pinggan. At ayun na nga pala, tapos na nga pala gawin natin yon. Ito na nga pala siya. Hindi nga pala siya umalsa dahil di ko alam din kung bakit. At ito naman yung sauce niya. Ngayon naman titikman natin siya. Wait lang, lagay natin yung sauce. Yeesh! Amazing! Sarap. Kaka-diabetes na kayo. Laki yan. Kahit natin, kakain natin. Kahit natin siya. Tikman natin. Bigyan niya kay friends. Lagyan kilong. Sarap. Amazing! Tikman na uli natin siya. Sarap. Amazing! Gawin nyo to guys. Okay. Mga people pala. Hindi lang siya umalsa dahil unang try ko pa lang. Yun, baka second. At ayun lang, bye bye!